Gilas Pilipinas handa na sa kanilang unang laban para sa 33rd Southeast Asian Games ngayong December 14 kontra sa Malaysia. Sino nga ba ang magiging starting five ni Coach Norman Black at ano-ano ang mga roles na gagampanan ng bawat player sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games? At Poy Eram, paiiyakin umano ang Thailand. Paano yan mangyayari? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Kumpleto at handang-handa na ang ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas para sa kanilang magiging kauna-unahang laban sa men's basketball competition ng 33rd Southeast Asian Games. Marami nagsasabi na may kahinaan ang ating lineup. Siguro'y dahil na rin sa kakulangan ng big man, partikular na sa center position kung saan sa ngayon ay nag-iisa lamang si Poy Eram na merong height na 6'8" sa ating koponan na babangga sa ibang front line ng mga makakalaban ng Gilas Pilipinas. Pero marami nagsasabi na pagdating naman sa scoring, lalo na sa 3-point area, ay hindi mamumroblema si Coach Norman Black dahil karamihan sa mga players na kasama dito sa 12-man lineup niya ay halos puro shooters at halos puro mga certified scorers sa kani-kaninang mga liga na pinaglalaruan. Kaya kahit nga maraming tumutuligsa na sinasabing mahina nga ang koponan na ito ni Coach Norman Black, ay marami rin na nagsasabi na papalag ito at kakayanin na makakuha ng gold medal o madepensahan ng ating gold medal sa men's basketball competition. Pag-usapan natin kung sino-sino yung pupwedeng ilagay ni Coach Norman Black para sa kanyang starting five sa kauna-unahang laban nila kontra Malaysia at sa mga susunod pa nilang laban sa group stage at kung sakasakali sa crossover match na pagdating ng quarterfinals ng 33rd Southeast Asian Games men's basketball competition. Masasabing blessing in disguise ang last-minute replacement ng Gilas Pilipinas para sa center position na si Poy Eram, kung saan pinalitan nga niya ang sinasabing merong shoulder injury na si Allen Liwag na nauna nang nakasama sa biyahe ng Gilas Pilipinas sa Thailand bago ito diniklara na hindi 100% fit to play. Kaya kinakailangan nga itong palitan habang hindi pa nag-uumpisa ang unang laban ng Gilas Pilipinas. Kung tutuusin, si Poy Eram naman talaga ang original choice ni Coach Norman Black para sa center position na binakante ni Allen Liwag. Yun nga lang, dahil sa hindi malamang kadahilanan ay idineklarang ineligible itong si Poy Eram ng mga Thai organizers para sa men's basketball competition ng 33rd Southeast Asian Games para sa Gilas Pilipinas. Gayong isa naman purong Pinoy itong si Poy Eram at walang dugong banyaga. Kaya last minute nga noon ay biglang binago ang lineup ng Gilas Pilipinas at tinanggal nga si Poy Eram at ipinalit si Allen Liwag. Pero ngayon nga na nakabalik na sa final lineup ng Gilas Pilipinas itong si Poy Eram, ay masasabing masusolusyonan na yung kakulangan natin sa height, lalo na sa center position dahil legit 6'8" center itong si Poy Eram na po pwedeng bumangga sa isa ring 6'8" center mula sa Thailand at ang pinakamasasabi namang best big man sa Southeast Asian Games ngayon na si Derek Michael Xaviera ng Indonesia o kilala bilang DMX. Bagamat 6'10" ang nasabing sentro mula sa Indonesia, ay siguradong kayang-kaya naman ito ni Poy Eram na depensahan dahil sa PBA ay sanay naman itong bumantay ng mga 6'10" centers kagaya ni Junmar Fajardo. At dahil ito na nga ang pinakamatangkad nating player sa lineup ng Gilas Pilipinas, ay siguradong ito na ang gagawing starting center ni Coach Norman Black dahil bukod na rin sa kanyang Gilas experiences noon nang makasama to sa Asian Games noong 2018 under kay Coach Xieng Yao, habang sa mga FIBA qualifiers naman noon under kay Coach Chot Reyes ay huli ngang naglaro itong si Poy Eram noong 2023 para sa FIBA qualifying windows para sa FIBA World Cup noon na ginanap dito sa Pilipinas. Kaya masasabing malawak na rin ang experience nitong si Poy Eram sa paglalaro internationally at siguradong yun ang bibitbitin niya dito sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black, na kung saan kulang na nga sa height ay kulang pa sa experience ang ating mga sentro.
na kahit na nga sabihin nating veterano sa PBA yan sila Abu Tratter at Justin Chua, ay kulang na kulang naman sila pagdating sa international experience na meron itong si Poy Eram. At napakalaking bagay na meron na nga tayong 6'8" center ngayon na po pwede na nga nating ipantapat sa mga malalaking sentro rin ng mga makakalaban nating bansa. At masasabing familiarity na rin kay Coach Norman Black ang magiging daan para maging starting center ng Gilas Pilipinas squad sa Southeast Asian Games itong si Poy Eram. Dahil minsan ang hinawakan ni Coach Norman Black itong si Poy Eram nung nandun pa to sa Ateneo Blue Eagles kung saan backup nga ito ni Greg Slaughter. Kaya kahit sabihin nating malaki na ang ipinagbago ng laruan ngayon ni Poy Eram mula nung collegiate days niya sa Ateneo Blue Eagles kung ikukumpara sa laruan niya ngayon sa TNT Tropang 5G sa PBA. Pero kahit paano nga ay meron ng magandang background si Poy Eram mula kay Coach Norman Black. Kaya siguradong alam pa rin ni Coach Norman Black kung paano gamitin at ma-utilize sa loob ng court itong si Poy Eram kung saan magiging effective ito. Lalo na pagdating sa depensa kung saan talagang maaasahan itong si Poy Eram. At masasabing napakaswerte rin ang Gilas Pilipinas dahil sa pangalawang pagkakataon ay inaproban na ng mga Thai organizers ang pagkaka-include nitong si Poy Eram sa Final 12 lineup ni Coach Norman Black at hindi na nga ito idineklara bilang ineligible kagaya ng naunang declaration dito kay Poy Eram. Pero ayon nga kay Coach Norman Black ay hindi lamang sa depensa makakasahan itong si Poy Eram dahil kilala rin to bilang strict shooter pagdating sa 3-point area at sigurado madadala niya yan dito sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black. Kaya ibig sabihin lamang nito ay makaka-attract ito ng depensa sa labas lalo na sa 3-point area, kaya posibleng lumuwag ang shaded lane sa offensive side ng Gilas Pilipinas dahil na rin sa makikreate na floor space nitong si Poy Eram sa kanyang mga 3-point shot attempts. At doon naman maaaring samantalahin na ng ating mga slashers ang pagkakataon lalong at mahahatak ni Poy Eram papalabas ng shaded lane ang mga big men ng mga makakalaban natin. Kaya napakalaking bagay talaga ang last minute addition dito kay Poy Eram dahil hindi lamang tayo nagkaroon ng isang natural center na 6'8" ang height, ay nagkaroon pa tayo ng added floor spacer at isang stretch 5 sa 33rd Southeast Asian Games Men's Basketball Competition. At meron pa nga daw sinasabi itong si Poy Eram na yung kanyang mga nagagawa sa PBA sa mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel ay magagawa din daw niya sa mga fans mula sa Thailand. At kung makakaharap nga daw ng Gilas Pilipinas ang Thailand ay paiiyakin daw nitong si Poy Eram. Inaasahan naman na pagdating sa point guard spot ay ang magiging starting point guard ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games ay walang iba kundi si Berto Robert Bolick. Kagaya ng koponan ni Coach Tim Cone na Gilas Pilipinas ay ganun din ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games. Wala siyang masasabing natural point guard na magfa-facilitate ng mga plays para sa kanyang koponan. Pero meron naman siya mga players na po pwedeng i-improvise bilang point guard. At posible nga, ito ang role na ipagawa dito kay Robert Bolick. Kung tutuusin, hindi na bago ang pagiging point guard dito kay Robert Bolick. Dahil sa PBA, sa kanyang koponan na NLEX Road Warriors, ay madalas itong gamitin ni Coach Jongoy Chico bilang isang point guard. Dahil na rin sa taas ng basketball IQ nito at masasabing marami talaga itong nakikreate na situations kapag daladala nito ang bola na kung saan po pwede nga siyang mag-facilitate at po pwede rin siyang mag-create para sa kanyang sarili. Sa katunayan nga, itong si Robert Bolick ang isa sa merong mga pinakamataas na averages pagdating sa assist per ball game dahil na rin sa kanyang pagsalaksak kung saan kapag gipit nga ito ay madali nitong nakikita yung mga kakampi niya na na-open dahil nga madalas itong maka-attract ng double team. At posibleng ganun din ang mangyari sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black kung saan pag ginamit niya ito bilang lead point guard ay kapag ka magkikreate siya para sa kanyang sarili ay siguradong babantayan na ito ng husto lalo na kapag ka nagkasunod-sunod na yung mga atake nito sa shaded lane na siguradong gagawa ng paraan ng mga makakalaban natin na mag-adjust ng depensa
At yun nga ay mag-a-attract ito ng siguradong double team sa shaded lane. Pero hindi lang pag-atake sa loob ng shaded lane ang talent itong si Robert Bolick. Dahil sa PBA, tirador din ito mula sa 3-point area hanggang sa 4-point area na sinasabing magiging advantage nitong si Robert Bolick dito sa Southeast Asian Games. Sa mga ganitong kompetisyon, makikita yung pakinabang ng 4-point area ng PBA. At dahil suki dyan si Robert Bolick, maaaring maging panggulat ito ni Berto, kung saan malayo pa lang ay pwede na nga itong tumira dahil na rin sa taas ng kanyang 4-point accuracy na kahit nga wala dito sa SEA Games ay pwede namang madala ni Robert Bolick ang mga tira niya mula sa 4-point area ng PBA. Kahit na sabihin nating 3-point lang yan, ay magiging malaking bagay yan para sa Gilas Pilipinas at ganun din kay Robert Bolick. Dahil bukod sa hindi sanay yung mga makakalaban nating players na dumepensa ng malayo sa 3-point area o yung katumbas ng 4-point lane sa PBA, ay maaaring magulat sila na bigla na lamang titira sa malayo itong si Robert Bolick, na kung saan mataas ang porsyento na papasok ang kanyang mga ibabato mula sa 3-point area. At dahil dito lalong luluwag ang ating shaded lane, at kung mag-a-adjust na ang depensa sa kanya at babantayan na siya habang nasa malayo pa siya, ay yun na ang magiging pagkakataon na makakita siya ng mga open na teammates niya na pwede niyang pasahan mula sa mga perimeter jump shots hanggang sa pagsalaksak sa shaded lane. Kaya magiging malaking bagay talaga itong si Robert Bolick sa kupunan ni Coach Norman Black para maging starting point guard ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games. Pagdating naman sa starting shooting guard hanggang small forward, ay dito na masasabing maraming option si Coach Norman Black, at isa na nga rito ay itong si Terdy Ravena. Isa sa mga pwedeng mag-start bilang shooting guard o kaya small forward itong si Terdy Ravena para sa kupunan ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games, dahil na rin sa kanyang athletic ability na masasabing magiging malaking advantage nitong si Terdy Ravena dito sa Southeast Asian Games. Malaking bagay din yung international experience nito mula nang maglaro ito sa Japan B-League noong 2020 hanggang sa Dubai BC para sa ABA nito lamang last October, bago ito nirelease ng kanyang koponan. Dito pa lang sa Pilipinas, nung naandun pa siya sa Ateneo Blue Eagles, ay kilala na itong si Terdy Ravena bilang isang magaling na slasher na kung saan sinasabayan pa nito ng mataas na talon niya. Kaya masasabing napaka-agile at athletic talaga nitong si Terdy Ravena na po pwede niyang mabuhat dito sa Gilas Pilipinas. At dahil may kalaparan din ang katawan nito, ay siguradong mananagasa ito sa shaded lane kapag umatake na kung saan po pwede nga niyang idiretso o kaya naman ay mag-issue ng mga last ditch pass para sa mga ma-open na teammates niya. At dahil din sa paglalaro internationally, ay nahasa na rin itong si Terdy Ravena ang kanyang 3-point shooting na isang napakahalagang aspect sa international play kagaya nitong Southeast Asian Games. Kaya masasabing double threat talaga pagdating sa opensa itong si Terdy Ravena dahil sa kanyang athleticism na ngayon nga ay sinamahan pa ng magandang perimeter shooting. At pagdating naman sa depensa, ay hindi rin naman magpapahuli itong si Terdy Ravena dahil ito ang role na ibinigay sa kanya nang mag-shift ito o lumipat ito sa Dubai BC, kung saan mas malalaki at masasabing mas experience ang mga nakakalaban niya. Kaya magiging malaking factor din talaga yung magiging depensa nitong si Terdy Ravena ngayong Southeast Asian Games. At pagdating naman sa familiarity kay Coach Norman Black, ay maaari ngang hindi ito nahawakan ni Coach Norman Black nung nasa Ateneo pa ito. Pero dahil na rin na minsan nang napabilang sa coaching staff ni Coach Chot Reyes si Coach Norman Black, kung saan madalas naman ma-line up itong si Terdy Ravena, ay masasabing nagkaroon na rin ng familiarity si Coach Norman Black dito sa mga skills nitong si Terdy Ravena. At napakalaking bagay din yung free agent nga ito, at maaga pa lang o sa umpisa pa lamang ng practice ni Coach Norman Black para dito sa Southeast Asian Games ay present na agad itong si Terdy Ravena. Kaya masasabing alam na nito yung mga plays na iraran sa opensa at depensa ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games.
Isa rin sa pwedeng pagpilian ni Coach Norman Black bilang shooting guard hanggang small forward sa kanyang starting five ay itong si Bobby Ray Parks Jr. Siguro'y pagdating sa Southeast Asian Games competition, ito nang si Bobby Ray Parks Jr. ang mayroong pinakamalawak na experience kung saan napabilang nga ito sa 2011, 2013 at ang huli nga noong 2017 12-man lineup ng Gilas Pilipinas kung saan lahat ng mga kupunan na yon ay nakakuha ng gold medal itong si Bobby Ray Parks Jr. At ngayon ngang 2025 sa muli niyang pagbabalik sa Southeast Asian Games para sa Gilas Pilipinas ay inaasinta nito ang kanyang 4th gold medal para sa Southeast Asian Games Men's Basketball Competition. Nauna nang nakuha ni Poy Eram yon nung mga panahon na amateur pa siya at hindi pa sumasampa sa Pro League na PBA. At yung last time nga nung 2017 ay naglalaro na siya para sa San Miguel Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League na wala na nga ngayon. Pero dahil matagal na nga yung last experience nitong si Bobby Ray Parks Jr. sa Southeast Asian Games ay maaaring nagiba na rin ang atmosphere at style of play dito sa biennial meet ng mga Southeast Asian nations every 2 years. Pero dahil na rin sa international experience nitong si Bobby Ray Parks Jr. mula sa paglalaro niya sa Japan B-League kung saan last season nga ay ginawa rin nito ng most impressive Asian import, ay siguradong madadala niya yung kanyang experience na yon dito sa Southeast Asian Games. Kilala itong si Ray Parks Jr. bilang isang legitimate two-way player na ibig sabihin maaasahan ito sa kanyang opensa at ganun din sa kanyang depensa. Kung opensa ang pagbabasehan ay halos katulad ito ng kanyang ama na dating 7-time Best Import Awardee na si the late Bobby Ray Parks Sr. na kayang-kayang umatake sa loob at ganun din sa labas. Sa height na 6'4", magiging malaking advantage para kay Coach Norman Black kung gagamitin niya ito bilang shooting guard. Habang kung small forward naman ay masasabing fit na fit lamang ito para sa nasabing posisyon ang kanyang height. At dahil na rin every year ay nag-evolve ang laro nitong si Bobby Ray Parks Jr. ay halos na ma-master na nga nito yung 3-point area kung saan napakataas ng accuracy nito na siguradong magiging isa sa mga main weapon niya pagdating dito sa Southeast Asian Games. At pagdating naman sa kanyang depensa ay siguradong maaasahan ito sa kanyang legitimate man-to-man defense na kung saan ginagamit niya yung kanyang length, athleticism at bilis sa kanyang mga binabantayan. Mahusay din itong kumuha ng mga on-ball steals na nagre-resulta sa mga outlet passes at fast break plays para dito kay Bobby Ray Parks Jr. Kaya inaasahan na magiging parte ito ng starting five ni Coach Norman Black na po pwede nga maging shooting guard o kaya ay small forward para sa mga magiging laban ng Gilas Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games Men's Basketball Competition. Isa rin sa sinasabing pwedeng pagpilian pagdating sa shooting guard hanggang small forward position sa starting five ni Coach Norman Black ay ang veterano na si Matthew Wright. Sa height na 6'3" ay masasabing sakto lamang sa pagiging shooting guard at ganun din naman sa pagiging small forward itong si Matthew Wright para sa Gilas Pilipinas dito sa Southeast Asian Games. Pero ang pinakamahalagang aspeto na madadala nitong si Matthew Wright sa Gilas Pilipinas ay yung kanyang napakagandang accuracy pagdating sa 3-point area na kailangan ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black sa ganitong mga international competitions. At dahil na rin sa kanyang international experience mula sa Gilas Pilipinas squad noon ni Coach Chot Reyes hanggang sa paglalaro niya sa Japan B-League Division 1 ay unti-unti na rin nahasan nitong si Matthew Wright ang kanyang pag-facilitate o playmaking skills kung saan paminsan-minsan nga ay ginagawa itong point forward ng kanyang kupunan sa Japan B-League Division 1. At yun ang pupwedeng madala niya dito sa Gilas Pilipinas na lalaban para sa gold medal para sa Southeast Asian Games. Dahil masasabing isa na nga ito sa mga veterano ng SEA Games lineup para sa Southeast Asian Games ay inaasahan na ito ang mag-i-stabilize sa mga bata niyang kakampi, lalo na yung mga wala pang experience sa paglalaro internationally. Kaya napakalaking bagay din talaga nang maaga pa lamang ay nag-commit na agad itong si Matthew Wright kay Coach Norman Black. Nasasali nga siya para sa Southeast Asian Games Men's Basketball Competition Squad ng Gilas Pilipinas. Dahil na rin sa ngayon ay wala itong commitment
dahil free agent to ngayon dahil finorgo niya yung kanyang last playing year sa kanyang kontrata sa Kawasaki Brave Thunders sa Japan B-League Division 1. Kaya ito ang isa sa mga naunang nakapag-practice na kay Coach Norman Black, lalo na nung hindi pa madetermina kung alin talaga ang eligibility na gagamitin dito sa Southeast Asian Games pagdating sa men's basketball competition. Pero mabuti na nga lang at hindi nakasama sa na-hocus-pocus itong si Matthew Wright dahil isa nga itong field foreign player. Pero eligible naman ito pagdating sa FIBA rules dahil bago pa man ito mag 16 years old ay nakakuha na ito ng kanyang Philippine passport. Kaya masasabi talaga na very eligible itong si Matthew Wright at magiging malaking tulong talaga ito lalo na ang kanyang mga 3-point shooting para sa Gilas Pilipinas na dedepensa ng gold medal sa Southeast Asian Games ngayong December. At pagdating naman sa power forward o stretch 4 position ng Gilas Pilipinas ay merong isang player na maaasahan si Coach Norman Black at yan ay walang iba kundi itong si Jamie Malonzo. Maaaring nagkukulang sa front line ng Gilas Pilipinas lalo na sa center at power forward position. Pero mabuti na lamang at walang commitment ngayon itong si Jamie Malonzo sa Japan B-League. Kaya sakto rin yung pagkakakat dito sa FIBA qualifiers naman ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. At masasabing blessing in disguise din na mapunta siya dito sa Gilas Pilipinas squad naman ni Coach Norman Black na lalaban para sa Southeast Asian Games. Maaaring yung hindi niya naipakita sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Tim Cone ay pwede niyang maipakita dito sa Southeast Asian Games Gilas squad ni Coach Norman Black. At dahil dito maliliit ang mga players at iilan lamang ang kanyang mga kaposisyon, kaya posible nga na ito ang gawing starting stretch 4 o power forward ni Coach Norman Black para sa mga laban ng Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games. At dahil kilala bilang isang napaka-athletic at agile na forward nitong si Jamie Malonzo, na kung saan ay pwede pa nga itong gawing small forward ni Coach Norman Black, ay inaasahan na ito ang magiging starting stretch 4 niya dahil na rin sa kanyang leaping ability na kung saan mahusay din itong kumuha ng mga rebounds na pwedeng maitulong niya sa Gilas Pilipinas frontline na manipis ang magiging rotation ni Coach Norman Black. Maaaring yung mga dating nagagawa niya sa Barangay Ginebra San Miguel ay maaari niya ring madala dito sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black, na kung saan pwede nga siyang sumalaksak sa loob o kaya naman ay pumoste dahil meron naman post skills ditong si Jamie Malonzo. At pagdating naman sa perimeter shooting mula short range, medium range hanggang sa long range o 3-point area ay maaasahan itong si Jamie Malonzo, na kung saan meron pa nga itong pull up 3 sa mga fast break plays. Ang kinakailangan na lamang asikasuhin talaga nitong si Jamie Malonzo ay ang kanyang consistency. Pero dahil sa mabibigyan nga ito ng mahabang playing time ni Coach Norman Black dahil iilan lamang sila sa ganyang posisyon na stretch 4, ay siguradong magkakaroon ng magandang kumpiyansa sa kanyang sarili itong si Jamie Malonzo at mailalabas ang kanyang full potential dito sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black na lalaban para sa gold medal ng Southeast Asian Games men's basketball competition. At sigurado yung mga dunks nitong si Jamie Malonzo kung may pagkakataon sa mga fast break ay magpapa-energize sa mga Gilas fans na manonood sa playing venue ng kanilang mga magiging laban. Kaya inaasahan na napakalaking tulong talaga nitong si Jamie Malonzo para sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black, at magiging malaking factor din yung kanyang height na 6'5" bilang stretch 4 o power forward sa starting 5 ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games men's basketball competition.
Pagdating naman sa ating mga bench players o mga magiging relyebo ng ating starting five, ay masasabing malalim pa rin ang bench ni Coach Norman Black. Dahil bagamat hindi kilala yung ilan sa mga players niya dyan, lalo na yung mga collegiate standouts na sila BJ Pre at Cedric Manzano, ay siguradong basta mabigyan lamang ng sapat na playing time at mga touches sa bola, ay makakapagbigay ng quality time mula off the bench. Ang mga tulad nila Dalf Panopio, Abu Tratter, Cedric Manzano, VJ Pre, Von Pesumal, at ang isa pa nating sentro na si Justin Chua. Kaya masasabi talaga na kahit na sinasabi ng iba na mahina at kulang sa height ang ating koponan na Gilas Pilipinas, ay papalag at lalaban ang mga ito para sa gold medal na kailangan nilang depensahan para sa SEA Games Men's Basketball Competition ngayong 2025. Ano sa tingin mo? Kakayanin ba ng Gilas Pilipinas na muling maiuwi ang gold medal sa Men's Basketball Competition ngayong 2025 Southeast Asian Games? At kung sakaling hindi pala rin, ay hanggang sa naman pwedeng abutin o ang mararating ng Gilas Pilipinas squad ni Coach Norman Black para sa 33rd Southeast Asian Games na mag-uumpisa na nga ngayong December 14 sa kanilang unang laban kontra Malaysia. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.